forest in the middle of the city? Hey there mga biheras! It's me again, Elle, and samahan nyo kaming i-explore ang hidden gem ng Maynila, ang Arroceros Forest Park. Kung katulad ka rin naming gustong takasan ng ingay at gulo ng syudad, ito ang perfect spot para sa'yo. Very accessible ang Arroceros sa Forest Park dahil walking distance lang ito mula LRT Central Station and SM Manila. Malapit rin pala ito sa Metropolitan Theater and Quezon Bridge. Meron din ditong maluwag na parking space para sa mga bisita and just 50 pesos ang kanilang parking fee. Libre ang pagpasok dito. Yes, you heard it right. Libre ang admission dito sa park and you just need to register your name sa entrance. Sa pagpasok mo pa lang mukha siyang Jurassic Park. Grabe oh, talagang sobrang dense dito. Na natin to kung ano nakasulat. Arroceros Forest Park. Ang pagsasaayos ng Arroceros Forest Park ay alinsunod sa layunin ng pamahalaang lungsod na isulong ang ekolohiya. Nasa 2.2 ang hectares niya. Okay, at katabi din to ng Pasig River. Tinatagurian tong last lung of Manila. Ayan. So, tingnan natin. Dami din yung iba't ibang uri ng mga trees and plants, and madami din ng mga upuan na pwede mong pagtambayan. Parang siguro mag-jogging dito. Pwede naman siguro mag-jogging. Syempre may mga trash bins din para mapanatiling malinis ang area. And good thing meron din silang restroom here. Room sila dito. Siguro perfect perfect date destination to. Lalo na sa mga nagtitipid. Yan, kasi it's for free. Free admission siya. And okay din siyang tambayan kasi sobrang init talaga sa labas. So dito kahit papaano nakakahinga ka talaga. Sa akin naman joggingan. Kung malapit sa aking area na to, jogging ako dito. Ganda. Ang daming plants. Pakita ko sa inyo. Yan, iba't iba. Pero halatang bagong plant lang siguro sila. Talagang ine-establish pa yung mga halaman. Pero palagay ko after couple of years, magiging malago na din yung mga halaman dito. O nga no, Nara tree. Sari-saring mga puno dito. Ang ganda. Ito, ang ganda nitong punong to. Grabe, sobrang laki niya. Yan, tingnan natin. So, meron din silang mga signages. Very tourist friendly naman. Tapos yung tunog ng crickets. Ayan. Kitang-kita pala dito yung Quezon Bridge. Manuel L. Quezon Bridge. Tingnan natin. Ito na, ang Pasig River. And kitang-kita naman ang Manuel L. Quezon Bridge from here. Medyo madumi pa yung area dito pero siguro isusunod na yan kasi pansin ko sa Manila, sunod-sunod yung progress ng tourism sites nila. Tsaka siguro yung mga puno dito, tsaka yung mga seedlings. Donations ng iba't ibang mga, for example, yung UP Las Baños. Parang focus sila sa agriculture. Ayan, tingnan natin dito. Tingnan natin dito. Ay, ang ganda dito. Ayan, wala lang upuan. Pero maganda siyang picturan. Ayan. Ang lamppost na walang bumbilya, awit. Ayan. Ganda. Ang ganda dito. So, ayan talagang grabe, nakakatuwa dito. And first time talaga namin tong mapuntahan kahit na malapit lang naman yung Manila from Cavite.
And unexpectedly, ang sarap talagang huminga. Sobrang fresh air. Imagine nyo guys, sa dami ng halaman dito. Grabe, di ba yung oxygen? Boom boom power talaga. And hindi lang yan. Kanina may mga na-sight din akong mga birds. Iba't ibang uri ng birds. So siguro talagang dito din sila nagnanesel. 2 years ago pa natin gusto pumunta dito. Oo, matagal na. Matagal na namin itong gustong puntahan. Pero mabuti na lang din na ngayon lang kami nakarating dahil may mga dinagdag, 'di ba? May mga na-improve siguro. And sa mga susunod na taon, for sure yan, mas papagandahin pa nila to. Tsaka, alam nyo ba guys, nakaraang araw pa ako nagkikrave talaga. Makapunta ako sa isang park na maraming puno. Sabi ko, saan kaya pwede? Sabi ko, sige, sa Arroceros tayo today. Kasi sa amin sa Cavite, wala masyado eh. So, ayun, kanina mayroon ako nakitang quail. Teka, pakita ko sa inyo. Pugo. Ayan oh. Hindi pala pugo, kala ko lang. Pero hindi nyo yata makita kasi ano siya, camouflage. Ayan. Pero nakakatuwa nakakakita ka ng mga iba't ibang insects tsaka mga animals dito kasi parang ibig sabihin wildlife na rin to or nagiging conservation area na rin nila to. Ayan, may mga paved way so hindi mahirap lakaran. Ano ba ilaw to? Sa gabi. Sa gabi siguro, no? Ganda. Wow. Itong paved way. Baka. Ayun na, may mga pangalan. Ano kaya ibig sabihin nun? O sila ang Sponsor. nag-sponsor or silang nagtanim? Maari. Ayan, may nakita na naman kaming bird. So beautiful. Ay, ngayon lang ako nakakita ng ganyang uri. Ang ganda niya. Ganda eh, no? Color black sila. Ayun oh. Siguro hindi nyo nakikita pero guys, ang ganda ng ibon. Meron pang nakita. Doon tayo. Hello! Umalis sila. Nakaramdam. Familiar naman kami sa mga halaman actually. Katulad nito, naalala pa ba? Identification. Arrowhead, Syngonium. Ayun. Sige, try natin to identify yan. Syngonium yung mga yan. Medyo familiar pa kami. Sa tagal namin nagbenta ng halaman, grabe. Uy, ang ganda din na, no? No, meron silang pa ganito. I can imagine in the next generation siguro may encourage din nila yung ibang mga probinsya na gumawa ng ganitong forest park. Actually, di ba dapat dati tatanggalin na tong Arroceros Park? Parang may nabalitaan gagawin daw na. siyang Colosseum or basta may something na gano'n. Gagawin siyang building. Tapos siguro na-prevent lang, no? Ayan. Tapos ito, ano to? Dumpkin. Ayan. Pag may ganyan kayong halaman, guys, bawal to sa dogs ha, tsaka sa cats. Highly poisonous yan. Guys, alam niyo, sobrang nag-enjoy talaga ako. Sa totoo lang, I'm so happy. Kasi mahilig ako sa nature, mahilig ako sa halaman. And kapag matagal ka na kasing nakatira sa urban area, nakakasawa din yung noise, nakakasawa yung city stress, yung dami ng mga pollution, tsaka ng mga transportation na may ingay. So, alam mo yun, makahinga ka man lang ng ganito. Grabe, sobrang relaxing ng place na to. I just hope na magkaroon din tayo ng ganito sa Cavite, yan. Hindi lang puro malls or mga parang mga establishments kasi nakaka-contribute lang yun sa init lalo. Pero yung ganito, what a beautiful initiative by their government to. Ano nga? Anahaw! Teka, pakita namin. Ayan, ang ganda. Sobrang laki. Tsaka guys, alam nyo, yung mga inaaral natin dati sa elementary, yung mga uri ng mga puno, dito ko lang nakita. Mga nara, talisay, yan, iba't ibang uri ng mga puno dito. Pero sige, Palmera pa rin. palmera pa rin yan. Pero ibang uri siyang kapal, no? Ganda. Yan, grabe guys. When you get here, para kayo nasa Jurassic Park. I love it. Yan, mabilis lang naman. Tsaka madali lang siyang puntahan and hassle-free. Wala ding bayad, 'di ba? Pwedeng-pwede sa family, sa mga nagde-date, ang tahimik na lugar. Pero siguro hanggang hapon lang to, tapos sinasara din siya kasi may kadiliman na baka ano. Pero hindi naman siguro delikado kasi may mga guard naman din kami nakita. Uy! Arroceros Forest Park, Rules and Regulations. Sige, basahin natin.
park is only open daily from 8 a.m. till 5 p.m. The following are prohibited and highly discouraged. Non-wearing of face mask. Over pandemic na. Foods and snacks, bawal din pala. Alcoholic beverages, smoking, pets, bawal din. Oh no. Bringing of deadly weapon, vehicles, since may parking naman sa labas. Plastic and biodegradable materials. Of course, bawal din mag-litter. Picking of plants and flowers. Yan. Take note tayo guys, baka may mga bigla-bigla dyang bumubunot. Loud music, bawal din. Skateboarding, fishing and feeding of koi fish. Okay. Yeah, yun lang naman. So, kailangan mo lang din maging responsible since it's a forest park. So, after this one, we're planning to head to Binondo for our lunch. Yan. Food trip naman tayo doon. Okay guys, so tapos na tayong mag-tour. So, punta na tayo ng Binondo. Kain tayo. Tingin ko maganda. Para sa akin maganda eh. Basta kung may ligay sa nature, yung tumambay, feeling ko perfect to sa inyo. Tsaka kung pwede mag-jogging dito, mas maganda. At dito na nga nagtatapos ang ating short vlog. Maraming salamat sa panonood and sana isa ka sa mga naengganyo naming bisitahin ang Arroceros Forest Park. Hanggang sa muli, thank you!